Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Habang nagbanggaan ang mga espada nina Julius at Aster, nagkatagpo ang kanilang napakalakas na kapangyarihan, ang impact ay naging sanhi ng pagsanib ng kanilang mga aura, na lumikha ng nakakatakot na pag-agos ng enerhiya na kumalat sa buong larangan ng digmaan. Ang pressure ay naging napakatindi kaya ang lahat ng nasa malapit ay agad na tumakbo upang iligtas ang kanilang mga buhay. Alam na sila ay madadami sa kaguluhan kung mananatili pa sila ng mas matagal. Kahit si Lilian ay nayanig sa nakita, hindi niya maintindihan kung paano si Aster, sa kabila ng pagiging nasira ang kalagayan, ay lumalaban pa rin kay Julius ng pantay-pantay. Kasabay nito, isang mas malakas na aura ang nagsimulang bumuhos mula sa katawan ni Aster, higit na malakas kaysa dati. Pinagmamasdan mula sa malapit, si Gerayon ay naiwan ding takot, na pagtanto niyang hindi kailanman ginamit ni Aster ang ganitong kalakas na mahikal na kapangyarihan sa kanilang nakaraang laban. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya kung ano ang itsura ng tunay na labanan sa pagitan ng dalawang may hawak ng wing emblem na lumalaban ng buong kaseryosohan. Habang nagpapatuloy ang pag-aaway nina Julius at Aster, ang napakalakas na enerhiya na kumakalat mula sa kanilang labanan ay umabot din kay Alphen. Ang pressure ay naging sobra para sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pag-ubo niya sa sakit. Samantala, si Julius ay lalong nagalit. Ilang sandali lamang ang nakalipas, si Aster ay nawawalan ng kontrol kay Alphen, ngunit ngayon siya ay lumalaban nang hindi na napapansin ang kanyang sariling kapatid. Sa sandaling yun, hindi maintindihan ni Julius kung ano na ang nagtutulak kay Aster pasulong. Sa kaibuturan ng isipan ni Aster, isang pag-iisip lamang ang patuloy na umuulit ng walang katapusan, ang dugo ng bahay Elmheim. Biglang umatras si Aster, na naging sanhi ng agad na pagkaunawa ni Julius kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Naunawaan ni Julius na si Aster ay muling nagtatangkang alisin ang kanyang mahikal na kapangyarihan, nang walang sinasayang na sandali. Sumugod si Julius upang salakayin siya, tumanggi na bigyan si Aster ng oras upang makumpleto ito. Nang makita ito, binalaan ni Lilian si Julius na mag-ingat dahil ang mahikal na kapangyarihan ni Aster ay umabot na sa isang baliw na antas. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Aster ng isang malakas na pagputol, isang mas mapanganib na aura ang sumabog mula sa pag-atake, na pinunit ang buong lupa sa kanilang paligid habang ang pagputol ay dumiretso kay Julius. Habang lumalapit ang pag-atake, naramdaman ni Julius ang nakakatakot na enerhiya na gumagapang sa kanyang katawan. Ang napakalakas na pagputol ay pinunit ang damit ni Julius. Gayunpaman, kahit na tinanggap niya ang pag-atake ng harapan, tumanggi siyang umatras. Sa halip, isang kaparehong malakas na enerhiya ang pumutok mula sa kanyang sariling katawan, habang patuloy niyang mahigpit na hinahawakan ang kanyang espada. Napagtanto ni Julius na si Aster ay nagtataglay ng kakayahang pumutol kahit ang mahikal na kapangyarihan mismo. Naunawaan niyang ang pagkakaroon lamang ng slash attribute magic ay napakabihirang na. Gayunpaman, si Aster ay gumaganap ng mga teknik na higit pa sa normal. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Julius na parabang siya ay halos napatay ng mahikal na kapangyarihan mismo. Kahit na ganoon, nanatiling kumpiyansa si Julius sa kanyang sariling lakas, ipinahayag niya na ang kanyang mahikal na kapangyarihan ay hindi lamang mainit, kundi napakalakas upang pumatay ng iba sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa malapit. Ang lantarang pressure ng kanyang kapangyarihan ay durog sa kalooban ng lahat sa kanyang paligid at naging dahilan upang mawalan sila ng lakas ng loob na labanan siya. Kasabay nito, kinilala ni Julius na ang isang taong nagtataglay ng gayong nakakatakot na kapangyarihan ay maaari lamang ituring na tunay na malakas. Sa huli, naniniwala siyang ang lakas mismo ang dahilan kung bakit ganoon ang pag-iisip ng mga tao tungkol sa kanya. Sa wakas ay nagsalita si Aster at ipinahayag na ang lahat ay nakasalalay kung si Julius ay maaaring magpatuloy na nakatayo hanggang sa pinakadulo. Bilang tugon, ngumisi si Julius matapos mapagtanto na si Aster ay nakakapagsalita pa rin sa halip na kumilos tulad ng isang walang isip na hayop. Kasabay nito, naniniwala si Julius na ang mga aksyon ni Aster ay walang iba kundi isang walang kabuluhang pakikibaka. Di nagtagal, ang kanilang mga espada at napakalakas na kapangyarihan ay muling nagbanggaan, na lumikha ng isa pang marahas na shockwave sa buong larangan ng digmaan. Pinagmamasdan ang laban mula sa malapit. Nakaramdam ng pagkadiri si Lilian nang makita si Aster na patuloy na lumalaban habang sinisira ang kanyang sariling katawan sa proseso.
Samantala, si Alphen ay bumagsak sa lupa habang nag-aalala tungkol sa kalagayan ni Aster. Habang pinagmamasdan siya, ang mga alaala mula 7 taon na ang nakalipas ay muling sumulpot sa kanyang isipan. Noon, si Aster ay nahulog sa parehong nakakatakot na kalagayan minsan lamang. Sa oras na yun, ang kanilang ama ay nang-ahas ng kanyang sariling buhay upang pigilan siya. Pagkatapos ng insidenteng yun, si Aster ay dahan-daang nagsimulang lumayo sa kanyang mga kapatid na babae. Kahit na ipinaliwanag ng kanilang ama na ang dahilan ay ang pagwawala ng 7 wings, naniniwala si Alphen na si Aster ay hindi pa rin mapatawad ang kanyang sarili sa nangyari. Sa kaloob-looban, sinisi niya ang kanyang sarili sa pananakit sa kanyang sariling pamilya dahil sa kanyang kawalan ng karanasan. Hindi maintindihan ni Alphen kung bakit lagi niyang sinusubukan ni Aster na ilagay ang lahat ng sisi sa kanyang sarili lamang. Kasabay nito, ang labanan sa pagitan ni Aster at Julius ay umabot sa rurok nito habang pareho silang sumalakay sa isa't isa ng buong lakas. Ang impact ay nagpilit sa dalawang mandirigma na umatras. Gayunpaman, habang si Julius ay nakapagpatuloy na nakatayo, si Aster ay biglang bumagsak sa lupa. Nang makita ito, si Alphen ay lubos na nabigla. Bumagsak si Aster sa lupa, ngunit si Julius ay nanatiling nakatayo. Tumingin sa kanya ng may ngisi. Nakaramdam si Julius ng pagnanais na purihin siya nang hindi man lang nag-iisip dahil sa hindi kapani-pani walang katigasan ng ulo na yun. Kasabay nito, gusto pa rin ni Julius na mawala si Aster. Para sa kanya, ang makakita ng gayong nakakainis at matigas na kalaban ay nagpapalala lamang ng kanyang pagkabigo at galit. Habang nagpapatuloy ang labanan, may hindi inaasahang nangyari. Biglang nawala ng kontrol si Julius sa kanyang kamay. Ang kanyang espada ay nadulas mula sa kanyang pagkakahawak at nahulog sa lupa. Ang tanawin ay agad siyang ikinagulat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Nang tumingin siya sa ibaba, napansin niya ang mga mapanganib na sugat na tumatakip sa kanyang mga kamay mula sa bawat direksyon. Isang alon ng hindi paniniwala ang damaloy sa kanya habang napagtanto niyang kahit papaano ay nagtamo siya ng malubhang pinsala. Ang pinsala ay napakaseryoso kaya hindi na niya mailagay ang anumang lakas sa kanyang braso. Samantala, dugo ang damaloy mula sa bibig ni Aster. Ang kanyang katawan ay natatakpan din ng nakakatakot na mga sugat, na nagpapakita kung gaano karaming pinsala ang kanyang natamo sa panahon ng laban. Sa kabila ng mga pinsalang yun, tumanggi si Aster na manatiling nakababa. Pinilit niyang tumayo muli at nagpakawala ng malakas na sigaw. Habang siya ay bumangon, isang napakalakas na aura ang pumutok mula sa kanyang katawan muli. Ang napakalaking enerhiyang nakapaligid sa kanya ay naging napakatindi kaya ang kanyang maskara ay nabasag ng mag-isa. Sa pagbabalik ng kanyang kapangyarihan, sumugod si Aster ng buong bilis at dumiretso kay Julius para sa isa pang pag-atake. Nang makita ito, si Julius ay lubos na nayanig. Kahit na matapos magtamo ng gayong mapaminsalang pinsala, si Aster ay sumusulong pa rin sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Napagtanto ang panganib ng sitwasyon, si Julius ay naging kitang-kitang na bahala. Ang tanawin ni Aster na nagpapatuloy sa kanyang pagsalakay sa kabila ng lahat ay nagpaunawa sa kanya na ang labanan ay naging mas mapanganib kaysa dati.